Itapon mo ang basurang yan. Ang malupit na sigaw ni Doña Victoria habang walang awang pinapalaya si Dalisay sa gitna ng unos. Sa mismong marangyang bulwagan ng mansyon, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay ay nanatiling tikom ang bibig. Malamig ang mga matang nakatingin sa kanya kasama ang ibang babae. Isang masakit na sampal ng katotohanan na sa mundo ng mga elitista, siya ay hamak na utusan lamang. Ngunit sa bawat patak ng luha, isang sumpa ang uusbong. Hanggang kailan maghahari ang kasinungalingan laban sa pag-ibig na Dalisay? Ang anak ng isang magnanakaw ay palaging magiging magnanakaw. Wala siyang puwang sa pamilyang ito, Inigo, at lalong wala siyang puwang sa buhay mo. Ang matalim na boses ni Doña Victoria ay tila patalim na humiwa sa hangin ng marangyang bulwagan. Nakaluhod si Dalisay sa malamig na sahig na gawa sa marmol. Ang kanyang mga nanginginig na kamay ay sinusubukang pulutin ang mga lumang damit na walang awang inihagis mula sa kanyang maliit na maleta. Habang ginagawa niya ito, ramdam niya ang lamig ng isang maliit na bagay na nakatago sa bulsa ng kanyang manipis na uniforme. Isa itong pregnancy test na may 2 malinaw na pulang guhit. Binili niya ito kaninang umaga. Kalakip ang matamis na pangarap na ibalita kay Inigo ang bunga ng kanilang lihim na pag-ibig sa ilalim ng mga bituin. Ngunit ngayon, ang pangarap na yon ay dinudurog sa mismong harapan niya. Tila may sumasakal sa lalamunan ni Dalisay. Hindi siya makahinga. Ang pambibintang na ninakaw niya ang diamanteng kwintas ni Celestine ay walang laban sa sakit na dulot ng pananahimik ng lalaking mahal niya. Mahigpit niyang naikuyom ang kanyang mga palad hanggang sa maramdaman niyang bumaon ang kanyang mga kuko sa balat, para bang unti-unting namamanhid ang buong katawan niya. Nang mag-angat siya ng tingin, hinanap ng kanyang mga mata ang taong minsang nangakong poprotekta sa kanya. Ngunit ang nakita lamang niya ay ang malamig at tahimik na anyo ni Inigo, parang isang estatwang walang galaw. Paano mo nagawang kalimutan ang lahat ng mga pangako natin sa loob lamang ng isang sandali? Iyon ang tahimik na tanong na paulit-ulit na umuukit sa kanyang puso habang nakatitig siya kay Inigo. Ang mabibigat na hakbang ng sapatos ni Celestine ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Lumapit ang babae, suot ang kanyang mapangutyang ng ngiti na kasing talim ng kanyang mga salita. Itinuro nito ang makinang na kwintas na sadyang isiningit sa loob ng lumang tuwalya ni Dalisay. "Look at this, Tita Victoria," maarte at matinis na sabi ni Celestine. Ang kanyang boses ay puno ng lason na sumisira sa pagkatao ng dalaga. Hindi na nakontento sa pagiging maid. Gusto pa atang maging donya ng pamamahay na ito. Nakakadiri. Mana talaga sa tatay niyang nang scam ng kumpanya niyo. Dugo ng mga kawatan. Umiling si Dalisay. Ang kanyang mga luha ay nag-uunahan sa pagpatak. Pinapalabo ang kanyang paningin. Tumingin siya ng diretso kay Inigo. Ang mga mata niya ay nagmamakaawa. Naghahanap ng kahit isang patak ng tiwala. Kahit isang salita ng pagtatanggol. "Sir Inigo." Garalgal ang boses ni Dalisay. Ang kanyang dibdib ay naghihingalo sa sobrang sakit at hirap huminga. "Alam mo kung sino ako. Kilala mo ang puso ko. Wala akong kinuha. Hindi ko magagawa sa inyo ito. Nagmamakaawa ako. Maniwala ka sa akin. Mula pa nang tumungtong ka sa bahay na ito, alam ko nang may maitim kang balak." Dugtong ni Doña Victoria. Ang kanyang mga matang mapagmataas ay nanlilisik sa galit. "Ginamit mo ang pagiging bulag ng anak kong si Tala para makapasok sa aming pamilya. Nagpanggap kang mabait. Nagpanggap kang mapag-aruga para makuha mo ang tiwala ng tagapagmana ko. Akala mo ba hindi ko napapansin ang mga pasikot-sikot mo? Ha, Dalisay?" "Hindi po totoo yan, Doña Victoria." Humihikbing sagot ni Dalisay. Pilit na ipinagtatanggol ang natitirang piraso ng kanyang dangal. "Mahal ko si Tala. Wala po akong ibang hangad kundi ang mapabuti siya." Isang nakakainsultong halakhak ang pinakawalan ni Celestine. "Oh please, spare us the drama."
Huwag ka nang magpanggap na malinis. Isa kang katulong at kailanman hindi pa kakasalan ni Inigo ang isang babaeng galing sa pamilya ng mga kriminal. Tingnan mo nga ang sarili mo. Kahit ibigay ko pa sa iyo ang lahat ng alahas ko, amoy lupa ka pa rin. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Dalisay habang hinihintay ang salita ng lalaking naging sandalan niya sa mga gabing nangungulila siya sa kanyang pamilya. Nang bumuka ang mga labi ni Inigo, nakaramdam ng munting pag-asa si Dalisay. Mama, baka naman nagkakamali lang tayo. Mahinang wika ni Inigo, nakayuko at hindi makatingin ng diretsyo. Baka may ibang naglagay niyan sa gamit niya. Inigo Montemayor! Ang boses ni Victoria ay tila kulog na yumanig sa buong kabahayan. Ipagtatanggol mo pa ang babaeng ito? Matapos ng lahat ng ginawa natin para iahon ng kumpanya mula sa pagnanakaw ng kanyang ama, hahayaan mong sirain tayo ng isang hamak na utusan? Pinili mo bang talikuran ang pamilya mo para sa kanya? Dahil kung oo, makakalimutan kong anak kita ngayong gabi rin. Mawawala sa iyo ang lahat. Ang banta ng pagkawala ng yaman at pamilya ay naging isang makapal na pader na nagkulong sa duwag na puso ng binata. Unti-unting umangat ang mukha ni Inigo at ang init ng pagmamahal na nakasanayan ni Dalisay ay tuluyan ng naglaho. Napalitan ng kawalan ng pakialam. Sapat na ang nakita ko, Dalisay. Malamig. Walang emosyon ang pagkakabigkas ni Inigo. Iniwas niya ang kanyang paningin. Tila nandidiri sa presensya ng babaeng minahal niya ng lihim. Umalis ka na, bago pa tumawag ng pulis si Mama. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. Gumuho ang buong pagkatao ni Dalisay. Ang lalaking sumumpa na ipaglalaban siya, ay siya pa mismong nagtaboy sa kanya sa bangin ng kahihiyan. Wala siyang nakuhang pagkakataon para magpaliwanag. Wala siyang nakuhang katarungan. Sa isang kumpas ng kamay ni Doña Victoria, hinawakan siya ng dalawang malalaking gwardiya sa magkabilang braso at walang awang kinaladkad palabas ng mansyon, parang isang basurang walang halaga. Ibinagsak si Dalisay sa labas ng malaking tarangkahan. Ang kalangitan ay nagluksa kasabay ng kanyang kapalaran. Ang malakas na buhos ng ulan ay nagsimulang bumugbog sa kanyang mahinang katawan. Basang-basa ang kanyang mga manipis na damit. Ngunit ang lamig ng bagyo ay hindi maikukumpara sa lamig ng pagtataksil na natamo niya mula sa lalaking inaakala niyang magiging ama ng kanyang anak. Wala sa sariling naglakad si Dalisay sa madilim na kalsada. Wala siyang pera, wala siyang pupuntahan. Pinalibutan niya ng kanyang nanginginig na mga braso ang kanyang sinapupunan bilang pananggalang sa lamig. Sa gitna ng walang katapusang ulan, ang tanging nagbibigay sa kanya ng init ay ang kaisipang may isang inosenteng buhay na nabubuo sa kanyang katawan. Isang anak na hindi na makikilala ang kanyang malupit na ama. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Hindi na niya maramdaman ang kanyang mga paa. Ang matinding pagod, gutom, at kalungkutan ay unti-unting kumakain sa kanyang kamalayan. Sa isang kurbada ng kalsada, ang nakakabulag na liwanag mula sa dalawang malaking ilaw ng isang rumaragasang sasakyan ay mabilis na lumapit sa kanyang direksyon. Hindi na nagawang umiwas ni Dalisay. Bumigay ang kanyang mga tuhod at ang kanyang katawan ay bumagsak sa basang aspalto habang ang liwanag ay tuluyang lumamon sa kanya. Ang nakakabulag na liwanag na inaakala niyang tatapos sa kanyang pagdurusa ay nagmula sa isang lumang diip na huminto. Ilang pulgada lamang mula sa kanyang nakabulagtang katawan. Nawalan ng malay si Dalisay at sa kanyang paggising, ang malupit na lamig ng sementadong kalsada ay napalitan ng isang magaspang ngunit tuyong kumot na nakabalot sa kanyang nanginginig na balikat. Dahan-dahang iminulat ni Dalisay ang kanyang mabibigat na talukap. Ang unang sumalubong sa kanyang pandinig ay ang walang pigil na paghampas ng ulan sa isang kinakalawang na bubong na yero. Pamilyar ang himig na ito, nagpapaalala sa kanilang payak na tahanan sa probinsya.
Umikot ang kanyang paningin. Nasa loob siya ng isang maliit at madilim na silid na gawa sa mga pinagtagpi-tagping kahoy at lumang tarpaulin. Ang amoy ng pinakuluang luya at malagkit na bigas ay umaalingaw-ngaw sa hangin, nagbibigay ng pambihirang ginhawa sa kanyang kumakalam na sikmura. Mula sa isang madilim na sulok, lumapit ang isang matandang babae. Ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng hirap at karanasan, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa habag. Ang kanyang mga kamay ay balot ng kalyo nang iabot niya ang isang mangkok ng umuusok na lugaw kay Dalisay. Salamat sa Diyos at nagising ka na, Ineng. Wika ng matanda. Ang boses ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng bagyo. Ako si Tia Belen. Nakita kita sa tabi ng kalsada kagabi. Basang-basa at walang malay. Muntik ka ng masagasaan kung hindi dahil sa liwanag ng diip ng aking kumpare. Dito ka muna sa aking munting karinderya sa Tondo. Inilapag ni Tia Belen ang mangkok sa isang maliit na mesang gawa sa palutsina. Kainin mo ito habang mainit pa. Kailangan mong magpalakas, lalo na at may dalawa kang buhay na inaalagaan. Napahawak si Dalisay sa kanyang sinapupunan, bakas sa mukha niya ang labis na pagkagulat. Ngumiti ng malungkot si Tia Belen at naupo sa tabi ng dalaga. Nakita ko ang hawak mo nang pulutin kita mula sa kalsada. Isang ina rin ako, Ineng. Alam ko ang itsura ng isang babaeng pilit na pinoprotektahan ang kanyang dinadala kahit na siya mismo ay unti-unti nang sumusuko sa laban ng buhay. Bago pa man makasagot si Dalisay, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang lumang telepono mula sa bulsa ng kanyang paldang isinampay sa malapit. Pilit siyang bumangon, iniinda ang kirot sa kanyang mga kasukasuan upang abutin ito. Ang liwanag mula sa maliit na screen ay nagpakita ng isang mensahe mula sa kanyang nakababatang kapatid sa probinsya. Nang basahin niya ang mga salita, tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Ate, umuwi ka na. Wala na si tatay. Inatake siya sa puso kagabi pagkatapos makarating sa kanya ang balitang kinasuhan siya ng mga Montemayor ng pagnanakaw ng malaking halaga. Hindi niya kinaya ang kahihiyan at ang mga pambabastos ng mga tao dito sa atin. Wala na siya, ate. Nahulog ang telepono mula sa kanyang mga kamay. Walang tunog na lumabas sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang kaluluwa ay sumisigaw sa matinding pagkadurog. Ang kanyang ama, ang lalaking nagturo sa kanya ng katapatan at malinis na pamumuhay, ay pumanaw ng may bahid ng matinding dumi ang pangalan dahil sa kasakiman ng pamilyang pinagsilbihan niya. Kinagat ni Dalisay ang kanyang ibabang labi hanggang sa lumasa siya ng sariling dugo. Sinusubukang pigilan ang hagulgol na bumabasag sa kanyang dibdib. Namatay ang kanyang ama nang hindi man lang niya nayakap, nang hindi man lang nalalaman na siya ay walang kasalanan. Tiningnan ni Dalisay ang kanyang palad. Binuksan niya ang kanyang maliit na pitaka na naiwan sa kanya mula sa pagpapalayas. Ilang basang barya at isang lukot na 20 pesos na lamang ang laman nito. Kulang na kulang para sa pamasahe pa uwi. Lalong kulang para bigyan ng maayos na burol ang kanyang butihing ama. Ngunit habang nakatingin sa mga baryang iyon na sumisimbolo sa kanyang kahirapan, idinampi niya ang kanyang kabilang kamay sa kanyang tiyan. Ang matinding kalungkutan ay dahan-dahang napalitan ng isang nag-aapoy na determinasyon. Lumapit si Tia Belen at walang pag-aalinlangang binalot siya ng isang mahigpit na yakap. Iiyak mo lang, anak. Ilabas mo ang pait. Hayaang mong anurin ng luha ang sakit. Ngunit tatandaan mo, pagkatapos mong umiyak, kailangan mong tumayo. Sa mga bisig ng isang estranghero, mula sa pinakamahirap na lugar sa Maynila, nahanap ni Dalisay ang isang bagong tahanan. Tumingala siya, ang kanyang mga mata ay unti-unting natutuyo mula sa pagluha. Napapalitan ng isang matapang na panata. Hindi na siya ang mahinang katulong na yuyuko sa mga mapang-aping kamay ng mga Montemayor. Mabubuhay siya para sa inosenteng bata sa kanyang sinapupunan at mabubuhay siya
upang bawiin ang dangal ng kanyang ama mula sa mga taong umapak dito. Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, muling nag-ilaw ang screen ng kanyang telepono na nakalapag sa sahig. Isang hindi rehistradong numero ang tumatawag. Sa kabila ng pag-aalinlangan at panginginig ng mga daliri, dahan-dahan niya itong pinulot at sinagot. Inilapit niya ang telepono sa kanyang tainga. Wala siyang narinig na boses. Ang tanging sumalubong sa kanyang pandinig ay isang malalim, pamilyar, at basag na pagbuntong hininga na may dalang labis na pangungulila bago tuluyang nawalan ng koneksyon ng linya. Ang napakalaking hapagkainan ng mga Montemayor ay tila naging isang malawak na disyerto ng yelo. Kahit punong-puno ng mga mamahaling putahe ang mesa na gawa sa pinakapinong kahoy na mahogany, walang sino man ang nakakaramdam ng init ng isang pamilya. Nakayuko lamang ang dalagitang si Tala. Ang kanyang mga walang paninging mata ay nakatitig sa kawalan, habang ang kanyang mga nanginginig na daliri ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang bestida. Mula sa kabilang dulo ng mesa, pinunasan ni Celestine ang kanyang mga labi gamit ang isang telang serbilyeta. Ang kanyang boses ay pinatamis ng pagpapanggap nang balingan niya ang batang bulag. "Come on, Tala, sweetie. You need to eat." Malambing ngunit may diin na wika ni Celestine. Pilit na inilalapit ang isang platito ng inihaw na salmon sa dalagita. Nag-abala pa naman ang bagong kusinera para ihanda itong paborito mo. You shouldn't starve yourself over someone na hindi naman naging totoo sa atin. Iniwas ni Tala ang kanyang muka. Isang malalim na pag-ayaw ang gumuhit sa kanyang mga inosenteng kilay. Wala man siyang paningin, higit pa sa malinaw ang kanyang pakiramdam. Ang paboritong mamahaling pabango ni Celestine na sadyang matapang at nakakahilo ay umaabot sa kanyang pangamoy, tila isang nakakasakal na lubid. Para kay Tala, ang amoy na yon ay amoy ng kasinungalingan at panlilinlang. Wala itong binatbat sa amoy ng banayad na sabon at sariwang sampagwita na laging dala ni Dalisay tuwing inaakay siya nito sa paglalakad. "Ayoko niyan," matigas na sagot ni Tala. Ang kanyang maliit na boses ay nagtatago ng matinding pangungulila. "Hindi ganyan ang timpla ni Ate Dalisay. Siya ang gusto kong magpakain sa akin. Nasaan si Ate Dalisay? Bakit hindi ko na naririnig ang boses niya mula pa nung isang gabi ng umulan ng malakas?" Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Doña Victoria kay Tala bago inilapag ng marahas ang kanyang kubyertos. Ang pagtama ng pilak sa porselana ay lumikha ng isang nakakabinging alingaw-ngaw ng babala. "Stop looking for that thief, Tala." Malamig na utos ni Victoria. Ang kanyang tono ay hindi tumatanggap ng anumang pagtutol. Wala na siya rito at hindi na siya babalik pa. Masyado kanyang nalinlang sa mga matatamis niyang kanta at pagkukwento. Buti na lang at nakita agad ni Celestine ang tunay niyang kulay bago pa man niya tayo pagnakawan ng tuluyan. Nanginginig ang mga labi ni Tala. Hindi siya naniniwala. Alam ng kanyang batang puso na ang mga kamay na nag-aalaga sa kanya tuwing nilalagnat siya ay hindi kayang gumawa ng ganoong kasamaan. Ngunit bago pa man siya makasagot, naramdaman niya ang marahas na pagtayo ng kanyang kuya Inigo. Ang mabilis na pag-urong ng silya nito ay nag-iwan ng isang mabigat na katahimikan sa buong silid. Walang imik na nilisan ni Inigo ang hapagkainan. Iniiwan ang kanyang pagkain na hindi man lang nagagalaw. Sa halip na tumungo sa kanyang sariling kwarto, dinala ng mga paa ni Inigo ang kanyang pagod na katawan patungo sa pinakadulong bahagi ng mansyon, sa maliit at madilim na silid kung saan dating natutulog si Dalisay. Nang buksan niya ang pinto, sinalubong siya ng isang nakapanlulumong kakulangan. Wala na ang mga pamilyar na gamit ng dalaga. Wala na ang lumang radyo na palagi nitong pinakikinggan. Lumuhod si Inigo sa tabi ng manipis na papag. Gumuho ang kanyang matipunong balikat. Ang pader ng pagiging isang maginoong tagapagmana ay tuluyang nawasak sa loob ng 4 na sulok ng silid na yon. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa gilid ng kama.
Pilit na inaalala ang init ng mga yakap ni Dalisay na minsan niyang ipinagdamot dahil sa takot. Sa kanyang pagyuko, napansin ng kanyang mga mata ang isang maliit na bagay na nakasuksok sa ilalim ng paanan ng kama. Inabot niya ito. Isa itong mumurahing ipit sa buhok na gawa sa asul na plastik, bahagyang kupas na dahil sa madalas na paggamit. Ito ang ipit na palaging suot ni Dalisay tuwing naglilinis ito ng bahay. Mahigpit na ikinuyom ni Inigo ang kanyang palad sa paligid ng maliit na bagay na yon. Naramdaman niya ang matalim na gilid nito na bumaon sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang kirot na bumibiyak sa kanyang dibdib. Ang lalaking tinawag mong duwag sa isip mo ay siya ngang tunay na duwag. Pang-uuyam niya sa sarili, habang ang masaganang luha ng pagsisisi ay tuluyang tumakas mula sa kanyang mga mata. Naalala niya ang pagtawag niya sa telepono ni Dalisay kinabukasan ng bagyo. Wala siyang nakuhang sagot kundi ang paghinga nito na tila nagsasabing huli na ang lahat. Ang kanyang tahimik na pagluluksa ay naudlot nang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Doña Victoria. Suot ang kanyang mahabang sutlang bata de banyo. Ang kanyang mukha ay walang kakibot-kibot sa pagdurusa ng sariling anak. Hanggang ngayon ba ay iniiyakan mo pa rin ang babaeng iyon? Walang awang panunumbat ni Victoria habang lumalapit sa anak. Iniabot niya ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga legal na dokumento. Tumayo ka riyan, Inigo. Huwag mong ipababa ang antas ng ating pamilya. Narito ang mga papeles ng paglipat ng ilang bahagi ng shares mo sa pangalan ni Celestine bilang paghahanda sa kasal ninyo. Pipirmahan mo ito ngayon din. Bumangon si Inigo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pinaghalong galit at pagod. Mama, hindi ko mahal si Celestine. Paano ninyo nagagawang ipilit sa akin ang isang buhay na hindi ko gusto? Kakapaalis niyo lang sa babaeng mahal ko. Isang malakas na sampalang dumapo sa pisngi ni Inigo. Ang sakit ay nagpamanhid sa kanyang buong mukha. Huwag mo akong sinasagot ng ganyan, nanggigigil na turan ni Victoria. Lahat ng meron ka ngayon, ang kayamanan mo, ang pangalan mo, ang kinabukasan mo, ay dahil sa mga sakripisyo ko. Utang mo sa akin ang buhay mo. Kung hindi ko nilinis ang pangalan natin, nang muntik na tayong ibagsak ng tatay ng Dalisay na yon, malamang ay namamalimos ka na ngayon sa kalsada. Kaya pipirmahan mo ito dahil ito ang tungkulin mo bilang isang Montemayor. Tinalikuran siya ni Victoria at iniwan ang folder sa ibabaw ng lumang aparador bago tuluyang lumabas ng silid. Naiwan si Inigo na nakatitig sa mga papeles sa mesa. Para bang nakagapos siya sa isang utang na loob na hindi niya alam kung paano mababayaran. Kinuha niya ang pluma at sa bawat guhit ng kanyang pirma ay pakiramdam niya ay may bahagi ng kanyang sarili na unti-unting nawawala. Sa mga sandaling iyon, sa kabilang dulo ng mansyon, dahan-dahang naglalakad si Tala sa loob ng maluwang at tahimik na aklatan. Gusto niyang magtago doon dahil tahimik. Gamit ang kanyang puting tungkod, kinakapa niya ang daraanan. Nang mapadaan siya malapit sa malaking estante ng mga libro kung saan nakatago ang kahadiyero na di umano'y ninakawan ni Dalisay, bahagyang sumabit ang kanyang tungkod sa gilid ng alpombra. Nabitawan niya ito at gumulong sa sahig. Lumuhod si Tala at kinapa ang paligid upang hanapin ang kanyang tungkod. Ngunit sa halip na kahoy ang madampot niya, sumagi ang kanyang maliliit na daliri sa isang malamig at mabigat na bagay na gawa sa metal. Pinulot niya ito at maingat na kinapa ang hugis. Isang napakalaking hikaw na may maraming batong nakaumbok. Napakunot ang noo ni Tala. Masyado itong mabigat para maging alahas ni Mama Victoria at masyado itong magarbo para kay Ate Dalisay na walang ibang alahas kundi isang manipis na kwintas. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang araw na inakusahan si Dalisay. Narinig niyang nagyayabang si Celestine sa kanyang mga kaibigan sa telepono tungkol sa kanyang bagong biling pares.
ng mabibigat na hikaw na may mga diamante. Kung nakakulong si Dalisay sa kwarto nang mangyari ang nakawan, paano napunta ang hikaw ni Celestine sa mismong tapat ng kahadiyero? Isang nakakapanindig balahibong katotohanan ang unti-unting nabuo sa inosenteng isipan ni Tala. Ang masangsang na amoy ng gamot at ang magulong paligid ng pampublikong paggamutan ay nagsilbing saksi sa pinakamahirap ngunit pinakadakilang laban ni Dalisay. Wala siyang sariling at pribadong silid. Nakahiga lamang siya sa isang makipot na kama na pinaghihiwalay ng mga kupas at maninipis na kurtina mula sa ibang mga naghihirap na ina. Bawat paghilab ng kanyang tiyan ay tila pagpunit sa kanyang buong pagkatao. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang mga palad sa malamig at kinakalawang na bakal ng higaan hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Walang pamilyang nakahawak sa kanyang kamay na magbibigay ng lakas. Walang asawang nagpupunas ng kanyang malamig na pawis sa noo. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang malupit na pagpapalayas ni Doña Victoria, ang matalim na panliliit ni Celestine, at ang pananahimik ng duwag na si Inigo, isang pambihirang lakas ang umaagos sa kanyang mga ugat. Hindi siya pwedeng sumuko sa sakit. Isang malalim at paos na daing ang kumawala sa kanyang mga labi, kasabay ng huling buhos ng kanyang puwersa. Ang kasunod nito ay ang mataginting na iyak ng isang sanggol na bumasag sa kalungkutan at takot sa loob ng buong silid. Nang idampi ng nurse ang mainit at maliit na katawan ng sanggol sa kanyang dibdib, ang lahat ng pagod, pait at pangungulila ay tila hinugasan ng masaganang luha ng isang ina. Pinangalanan niya itong Andres bilang parangal sa katapangan ng kanyang yumaong ama na hindi kailanman yumuko sa maling paratang. Ang malamig na hangin ng Disyembre ay pilit sumisingit sa mga siwang ng dingding na yero ng kanilang munting tirahan sa tondo. Ngunit ang init ng pagmamahal ay nananatiling matibay sa loob. Sa ilalim ng andap-andap na liwanag ng isang lumang bombilya, nakaupo si Dalisay sa isang sirang silya na gawa sa kahoy. Sa kanyang kaliwang braso ay mahimbing na natutulog ang 5 buwang gulang na si Andres, habang ang kanyang kanang kamay ay maingat na naglilipat sa mga pahina ng isang makapal at luma ng libro ng panggagamot. Hiniram niya lamang ang librong ito sa isang dating kaklase na naawa sa kanyang sinapit. Ang kanyang mga mata ay nanlalalim at nangingitim dahil sa kakulangan sa tulog mula sa maghapong pagbabanat ng buto sa karinderya. Ngunit ang alab ng pangarap sa kanyang mga paningin ay hindi kailanman namatay. Mula sa kusina, lumapit si Tia Belen dala ang isang baso ng mainit na salabat. Ipinatong niya ito sa gilid ng maliit na mesa at marahang hinaplos ang buhok ni Dalisay. Isang ngangiti ng paghanga ang sumilay sa mga labi ng matanda habang pinagmamasdan ang walang katapusang determinasyon ng dalaga. Magpahinga ka na rin paminsan-minsan, anak. Baka bumigay ang katawan mo niyan sa sobrang pagpupuyat. Nag-aalalang wika ni Tia Belen. Ang boses ay puno ng kalinga ng isang tunay na ina na matagal nang hinahanap ng puso ni Dalisay. Tumingala si Dalisay at isang mapait, ngunit matapang na ngiti ang isinukli niya. Kailangan ko pong tapusin ang pag-aaral ko, Tia Belen. Unti-unti na akong nakakaipon para makabalik sa eskwela sa susunod na taon. Ito lang ang tanging paraan para mabigyan ko ng magandang kinabukasan si Andres at para malinis ko ang pangalan ng tatay ko. Hindi ako papayag na habang buhay kaming tapakan at tawaging magnanakaw ng mga taong ginagamit ang pera para mang-api. Tumango si Tia Belen. Bakas sa kanyang mga matandang mata ang matinding pag-unawa at hinawakan ang nanginginig na kamay ni Dalisay. Tama iyan, Dalisay. Ang pera, ang mga alahas, at ang malalaking mansyon, madaling manakaw ng mga sakim, gaya ng ginawa nila sa inyo. Pero ang laman ng utak mo, ang natapos mong pag-aaral, at ang linis ng iyong konsensya. Kahit anong gawin nilang paninira, kailanman ay hindi nila maaagaw yan sa iyo. Ang kaalaman mo, ang magiging pinakamatibay mong sandata
laban sa mga halimaw ng lipunan. Kinaumagahan, ang abalang eskinita ng Tondo ay muling napuno ng ingay ng mga tricycle at usok mula sa mga nagtitindang kaldereta. Abalang-abala si Dalisay sa pagpupunas ng mga mesa at pag-aasikaso sa mga parokyano ng karinderya. Suot ang isang simpleng kupas na damit at ang buhok ay nakatali ng magulo, hindi nawawala ang magiliw ng ngiti sa kanyang mga labi tuwing iniaabot niya ang mga mangkok ng mainit na sabaw sa mga trabahador. Dito niya nahanap ang tunay na dignidad, malayo sa mga huwad ng ngiti ng mga Montemayor. Ngunit sa kabila ng masikip at maputik na kalsada, sa ilalim ng madilim na anino ng isang malaking poste, may isang tahimik na figura na kanina pa nakatayo. Isang lalaking nakasuot ng itim na sombrero at formal na damit ang walang kurap na nagmamasid sa bawat galaw ni Dalisay. Hawak ng lalaki ang isang maliit na kamera. Mabilis at maingat niyang nakunan ng litrato ang nag-aasikasong dalaga bago niya ibinaba ang lente upang itago ito sa loob ng kanyang itim na diyaket. Sa kanyang kabilang kamay ay isang lumang dyaryo kung saan nakalimbag ang balita tungkol sa pagkasira ng kumpanya ng yumaong ama ni Dalisay ilang buwan na ang nakalilipas. Hindi siya taga roon. Malayong-malayo ang kanyang bihis sa mga taong pabalik-balik sa eskinita. At sa talim ng kanyang mga titig, malinaw na hindi siya napadpad doon para lamang kumain ng tanghalian. Sino ang nag-utos sa misteryosong lalaking ito at anong panibagong bagyo ang idudulot niya sa nagsisimula pa lamang na tahimik na buhay ng mag-ina? 2 taon ang mabilis na lumipas, tila mga pahina ng libro na mabilis na binalitaktak ng hangin. Ang dating mahina at sugatang si Dalisay ay wala na. Sa loob ng malinis at amoy alcohol na mga koridor ng Golden Age Care Center, isang kilalang tahanan para sa mga nakatatandang mayayaman sa Manila, makikita ang isang babaeng may tindig na puno ng dangal. Suot ang kanyang malinis na puting uniforme ng isang lisensyadong nurse, ang buhok ay maayos na nakapusod, at ang mga mata ay nagpapakita ng isang hinog na katatagan. Hindi na siya ang katulong na yumuyuko sa bawat utos. Siya na ngayon ay si Nurse Dalisay, ang pinakamahusay na tagapangalaga sa pasilidad. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamot sa istasyon ng mga nurse, nakarinig siya ng isang malakas na kalabog mula sa silid. 402. Mabilis siyang tumakbo patungo roon. Doon ay nakita niya ang isang matandang lalaki na nakadapa sa sahig. Nanginginig ang buong katawan habang pilit na inaabot ang isang basong tubig na nabasag. Ito si Lolo Bart, isang pasyenteng kilala sa pagiging masungit at mailap sa lahat ng nurse. Maingat siyang binuhat ni Dalisay at inalalayan pabalik sa kama. Sa kabila ng mga mura at pagtataboy ng matanda, nanatiling mahinahon ang dalaga. Kumuha siya ng malinis na bimpo, binasa ito ng maligamgam na tubig, at marahang pinunasan ang nanginginig na mga kamay ng matanda. Ang bawat kilos ni Dalisay ay puno ng malasakit, na tila ba ang sariling ama ang kanyang inaalagaan. Dahan-dahang tumigil sa panginginig si Lolo Bart. Tumingala siya at sa unang pagkakataon ay tinitigan ng nurse na nag-aalaga sa kanya. Nang mabasa niya ang pangalan sa name tag ni Dalisay, tila nakakita ang matanda ng isang multo mula sa nakaraan. Nanlaki ang kanyang mga mata at ang kanyang tuyong labi ay nagsimulang mangatal. Dalisay? Dalisay Mercado? Bulong ng matanda. Ang boses ay puno ng takot at hindi makapaniwalang pagkilala. Anak ka ba ni Roberto Mercado, na dating accountant ng mga Montemayor? Napatigil si Dalisay. Ang pangalan ng kanyang ama ay tila isang kuryenteng gumising sa bawat himaymay ng kanyang alaala. Humigpit ang pagkakahawak niya sa bimpo, ngunit nanatili ang kanyang boses na kalmado. Opo, Lolo Bart. Paano niyo po nalaman ang pangalan ng tatay ko? Umiwas ng tingin ang matanda. Pilit na itinatago ang mga luhang nagsisimulang mamuo sa kanyang malabong mga mata. Isang malalim at mabigat na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib, na tila isang lihim na 1,000 taon nang nakabaon.
Ako ang dating auditor ng kumpanya. Ako ang inutusan ni Victoria na baluktutin ang mga dokumento para magmukhang nagnanakaw ang iyong ama. Pinilit niya ako, Dalisay. Binantaan niya ang buhay ng pamilya ko. Gumuho ang mundo ni Dalisay sa mga salitang iyon. Ang katotohanang matagal na niyang hinahanap ay nasa harapan na niya. Nakaupo sa isang wheelchair at puno ng pagsisisi. Ngunit bago pa man siya makapagtanong ng higit pa, ang pinto ng silid ay marahas na bumukas. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan ng silid. Isang boses na nagpabalik ng lahat ng sakit, pait, at lamig ng gabing pinalaya siya sa mansyon. "Excuse me, nurse. Gusto naming malaman kung maayos na ang kondisyon ni Lolo Bart bago kami magpatuloy sa aming donasyon sa center na ito." Wika ng lalaking papasok. Dahan-dahang humarap si Dalisay. Doon, nakatayo sa harap niya si Inigo Montemayor. Mas mukha itong matanda. May mga linya ng pagod sa paligid ng kanyang mga mata. Ngunit ang kanyang tindig ay bakas pa rin ng yaman at kapangyarihan. Sa tabi niya ay nakakapit sa kanyang braso si Celestine na mas lalong nagmukhang marangya sa kanyang suot na mamahaling hiyas at mapagmataas ng ngiti. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang hangin sa loob ng silid ay naging masyadong manipis para sa kanilang tatlo. Ang gulat sa mga mata ni Inigo ay hindi maikakaila. Nabitawan niya ang hawak na folder at ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng pader. Hindi siya makapagsalita. Tanging ang mabilis na pag-akyat at pagbaba ng kanyang dibdib ang nagpapakita ng matinding emosyong naglalaro sa kanyang loob. Sa mamantala, isang nakakainsultong ngiti ang mabilis na gumuhit sa mga labi ni Celestine. Lumapit siya kay Dalisay, tiningnan ang uniforme nito mula ulo hanggang paa, at tumawa ng mahina, isang tawang puno ng lason. "Well, well, well, look who's here." Pang-uyam ni Celestine, ang kanyang tinig ay sadyang nilakasan para marinig ng mga tao sa labas. Mula sa pagiging katulong na magnanakaw, naging nurse ka na ngayon. Inigo, tingnan mo ang galing ng babaeng ito. Siguradong galing din sa nakaw ang perang ginamit niya para makatapos, di ba? Hindi sumagot si Dalisay. Sa halip na umiyak o yumuko, tiningnan niya ng diretso sa mata si Celestine. Isang titig na puno ng tapang at dignidad na hindi kailanman nagkaroon ang babaeng nasa harap niya. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang inilipat ang kanyang paningin kay Inigo. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking nanakit sa kanya, ay narito muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na si Dalisay ang nasa ibaba. "Sir Inigo, Ma'am Celestine," bati ni Dalisay sa isang malamig at propesyonal na tono na tila ba mga estranghero lamang ang kanyang kinakausap. "Nasa gitna po ako ng pag-aalaga sa pasyente. Kung wala po kayong kinalaman sa medikal na pangangailangan ni Lolo Bart, maaari po ba kayong lumabas muna?" Nanginig ang panga ni Inigo. "Dalisay, kailangan nating mag-usap." Garalgal na wika nito. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. "Nurse Dalisay ang itawag niyo sa akin, sir." Putol ng dalaga sa kanya. Ang boses ay matigas pa sa bato. At wala na tayong dapat pag-usapan pa. Habang papalabas ang dalawa dahil sa pagpilit ng seguridad ng center, lumingon si Celestine at nagbanta. "Huwag kang kampante, Dalisay. Hindi dahil nurse ka na, ay malilinis mo na ang dumi ng pangalan mo. Isang tawag ko lang sa board ng center na ito, mawawalan ka ulit ng trabaho." Nang muling tumahimik ang silid, humarap si Dalisay kay Lolo Bart. Ang matanda ay nakatitig sa kanya. Hawak-hawak ang isang luma at kupas na maliit na itim na kwaderno na itinago niya sa ilalim ng kanyang unan. "Kunin mo ito, Dalisay," mahinang sabi ni Lolo Bart. "Dito nakasulat ang lahat ng ebidensya." Bago pa nila ako tuluyang patahimikin, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ni Inigo ay nakakabingi habang pabalik sila sa mansyon. Sa tabi niya, walang tigil sa kapuputak si Celestine tungkol sa kapalaran na muling nagtagpo sa kanila at sa basurang si Dalisay. Ngunit ang isip ng binata ay naiwan sa malamig at matapang na titig ng nurse. Ang imahe ni Dalisay
na may suot na uniporme ng pagkilala at dangal ay tila isang malakas na sampal sa kanyang konsensya. Pagdating sa mansyon, sinalubong sila ng balitang hindi maganda ang pakiramdam ni Tala. Mabilis na tumakbo si Inigo patungo sa kwarto ng kapatid. Doon, nakita niya ang dalagita na nakaupo sa gilid ng kama, yakap-yakap ang kanyang mga binti at pilit na pinipigilan ang paghagulgol. Tala, anong nangyayari? Nag-aalalang tanong ni Inigo habang lumalapit at hinahaplos ang buhok ng kapatid. Sa sandaling marinig ni Tala ang boses ng kuya niya, tila bumukas ang dam ng kanyang damdamin. Kuya, ayoko na rito. Ayoko nang marinig ang mga boses ni na Mama at Celestine. Sila ang may kasalanan, kuya. Sila ang kumuha ng kwintas at naglagay sa gamit ni Ate Dalisay. Napatigagal si Inigo. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa kaba. Anong sinasabi mo, Tala? Mag-ingat ka sa mga paratang mo. Mabilis na tumayo si Tala at kinapa ang kanyang maliit na drawer. Inilabas niya ang isang digital voice recorder, isang regalo ni Inigo noong nakaraang taon para matulungan ang dalagita sa kanyang pag-aaral. Ngunit hindi ito ginamit ni Tala para sa mga leksyon. Ginamit niya ito upang itala ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa katotohanan, ang mga tunog ng paligid. Nakinig ka, kuya, bulong ni Tala habang pinipindot ang play. Ang audio ay hindi malinaw, puno ng ingay ng hangin, ngunit sapat na para makilala ang mga boses. Narinig ni Inigo ang boses ni Celestine na humahalakhak. Hindi ko akalaing ganoon kadaling mapaniwala si Inigo. Isang yak ko lang, naniwala na siyang ninakawan siya ng babaeng yon. Akala niya ay nawala talaga ang kwintas. Hindi niya alam na nasa ilalim lang yon ng kutsyon ko habang pinapalayas ang hampaslupang iyon. Kasunod nito ay ang boses ni Doña Victoria, malamig at mapaglaro. Hayaan mo na, Celestine. Ang mahalaga ay wala na ang dumi sa pamilyang ito. Hindi nararapat ang isang katulong para sa aking anak. Kahit pa mabulok siya sa kalsada, kasama ang dinadala niya, wala akong pakialam. Nabitawan ni Inigo ang recorder. Ang bawat salita ay tila isang balaraw na sumaksak sa kanyang puso. Kasabay nito, ang alaala ng gabing pinalaya si Dalisay, ang kanyang pananahimik, ang kanyang pagtalikod, ay muling nagbalik ng may kasamang matinding puot sa sarili, kasama ang dinadala niya. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kuya, may anak ba si Ate Dalisay? Tanong ni Tala. Ang kanyang mga mata na walang paningin ay tila direktang nakatingin sa kaluluwa ni Inigo. Narinig ko si Mama. Sinabi niya na may dinadala si ate. Ibig sabihin ba nito, may pamangkin ako? Hindi nakasagot si Inigo. Ang kanyang tuhod ay nanghina at napaupo siya sa sahig. Ang lahat ng kasinungalingang itinanim sa kanyang isipan ng 2 taon ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Habang nakikita ang ebidensya sa kanyang harap, naalala niya ang sanggol na nakita niya sa isang litrato sa lamesa ni Dalisay, sa center kanina. Isang batang may mga matang kawangis nang sa kanya. Samantala, sa Golden Age Care Center, matapos ang kanyang shift, binuksan ni Dalisay ang itim na kwaderno na ibinigay ni Lolo Bart. Sa loob nito, hindi lamang mga numero ang nakasulat. May mga lagda roon ni Doña Victoria, mga petsa ng paglilipat ng pera mula sa kumpanya patungo sa isang lihim na account sa ibang bansa. At ang malinaw na ebidensya na ang ama ni Dalisay ay ginamit lamang bilang fall guy upang pagtakpan ang malaking nakaw ng pamilya Montemayor. Humigpit ang hawak ni Dalisay sa kwaderno. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa mga pahina, ngunit hindi na ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng katarungan. Sa gitna ng kanyang pagbabasa, isang anino ang humarang sa ilaw ng kanyang lamesa. Inangat niya ang kanyang tingin at nakita si Inigo na nakatayo sa tapat niya. Basang-basa ito ng ulan, nanginginig ang mga labi, at ang mga mata
ay namumula sa labis na pag-iyak. Dalisay, ang tanging nasabi ni Inigo bago siya tuluyang lumuhod sa harap ng dalaga, sa gitna ng maraming tao sa lobby ng center. Patawarin mo ako. Narinig ko na ang lahat. Alam ko na ang katotohanan. Tumingin si Dalisay sa lalaking dati niyang minahal nang higit pa sa kanyang buhay. Walang emosyon ang kanyang mukha, tila isang estatwang gawa sa bato na hindi na kayang masaktan pa. Huli na ang lahat para sa patawad, Inigo. Ang mga luhang yan ay hindi maibabalik ang buhay ng tatay ko at hindi niyan mabubura ang 2 taon na tiniis ko para lamang mabuhay ang anak ko. Sa likod ni Inigo, laking gulat ng lahat nang lumitaw si Celestine na sumunod pala sa binata. Nakita niya ang pagluhod ni Inigo at ang kanyang muka ay namula sa galit at kahihiyan. Inigo, ano itong ginagawa mo? Tumayo ka riyan! Sigaw ni Celestine habang sinusubukang hilahin ang braso ng binata. Pagkatapos ay hinarap niya si Dalisay. Kau, anong ginawa mo sa kanya? Anong laso nang ipinakain mo sa kanya para maging ganito siya kadesperado? Dahan-dahang tumayo si Dalisay. Ang kanyang tindig ay mas matangkad pa kaysa kay Celestine sa sandaling iyon. Inilabas niya ang itim na kwaderno at ang recorder na ibinigay ni Tala na kinuha ni Inigo kanina. Hindi lason ang kailangan niya, Celestine. Malamig na wika ni Dalisay. Kundi ang katotohanan na matagal ninyong ibinaon at sa pagkakataong ito, wala nang halaga ng pera ang makakapagligtas sa inyo. Ang kahihiyang inabot ni Celestine sa lobby ng care center ay tila isang apoy na sumunog sa natitira niyang katinuan. Habang nakatingin sa nakaluhod na si Inigo at sa matikas na tindig ni Dalisay, isang maitim na balak ang nabuo sa kanyang isipan. Para sa isang babaeng lumaki sa yaman at luho, ang pagkatalo ay hindi isang opsyon, lalo na sa kamay ng isang babaeng itinuturing niyang basura. Hinding-hindi ko hahayaang makuha mo ang lahat, Dalisay, bulong ni Celestine sa sarili habang mabilis na naglalakad palayo. Ang tunog ng kanyang matitulis na takong ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na gabi, gaya ng pintig ng kanyang galit. Kinabukasan isang tila normal na umaga ang sumalubong kay Dalisay sa tondo. Bago pumasok sa trabaho, hinalikan muna niya ang natutulog na si Andres at ibinilin ito kay Tia Belen. Ngunit paglabas niya ng eskinita, isang pamilyar na itim na sasakyan ang humarang sa kanyang daan. Bumaba ang bintana at bumungad ang mukha ni Celestine na ngayon ay tila kalmado na. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig gaya ng sa isang ahas. Gusto mo bang malinis ang pangalan ng tatay mo? Tanong ni Celestine. Ang boses ay puno ng mapanlinlang na tamis. May mga dokumento pa akong hawak na hindi alam ni Victoria. Sumama ka sa akin sa lumang warehouse ng pamilya namin at ibibigay ko sa iyo ang lahat. Pagkatapos noon, mawawala na ako sa buhay ninyo ni Inigo. Kahit may pag-aalinlangan, ang uhaw para sa katarungan ay nanaig sa puso ni Dalisay. Hindi niya alam na habang sumasakay siya sa sasakyan, isang pangkat ng mga lalaking binayaran ni Celestine ang kasalukuyan nang umaaligid sa karinderya ni Tia Belen. Sa isang iglap, habang abala ang matanda sa pagluluto, mabilis na dinukot ng mga lalaki ang munting si Andres mula sa kanyang duyan. Pagdating sa isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod, sinalubong si Dalisay ng isang nakakapanindig balahibong katahimikan. Walang mga papeles, walang ebidensya. Ang tanging naroon ay si Celestine na nakaupo sa isang lumang silya habang pinaglalaruan ng isang matalim na gunting. Nasaan ang mga dokumento? Matapang na tanong ni Dalisay habang ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang senyales ng panganib. Tumawa ng malakas si Celestine, isang tawang puno ng pait. Ang tanga mo pa rin, Dalisay. Akala mo ba ay susuko ako ng ganoon kadali? Habang nandito ka, ang anak mo ay nasa kamay na ng mga tao ko. Isang tawag ko lang, hindi mo na siya muling makikita. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Dalisay. Ang kanyang tuhod ay nanghina. Ngunit hindi siya bumagsak.
Ang takot ay mabilis na napalitan ng isang bagsik na tanging isang ina lamang ang nagtataglay. Huwag mong saktan ang anak ko, Celestine. Wala siyang kinalaman dito. May kinalaman siya dahil siya ang tanging dahilan kung bakit babalik sa akin si Inigo. Sagot ni Celestine habang dinadampot ang kanyang telepono. Ibigay mo sa akin ang itim na kwaderno ni Lolo Bart at pirmahan mo ang papeles na ito na nagsasabing ikaw ang nagnakaw sa amin. Kung hindi, huling araw na ito ng anak mo. Sa gitna ng tensyon, hindi napansin ni Celestine na ang telepono ni Dalisay sa loob ng kanyang bulsa ay kasalukuyang nasa isang active call. Bago sumama kay Celestine, palihim na tinawagan ni Dalisay si Inigo at iniwan itong bukas. Narinig ni Inigo ang lahat ng pagbabanta ni Celestine mula sa kabilang linya. Sa tulong ng GPS ng telepono ni Dalisay, mabilis na natunton ni Inigo ang kinaroroonan nila, kasama ang mga pulis. Ngunit bago pa man sila makarating, ipinakita ni Dalisay ang kanyang pambihirang talino. Sige, kuhanin mo ang kwaderno, sabi ni Dalisay habang dahan-dahang lumalapit. Pero bago iyan, tingnan mo ang likod mo. Sa paglingon ni Celestine, ginamit ni Dalisay ang kanyang kaalaman sa pressure points bilang isang nurse. Mabilis niyang hinawakan ang braso ni Celestine at pinihit ang isang ugat na nagdulot ng panandaliang pagkamanhid sa kamay ng kaaway. Nabitawan ni Celestine ang telepono at ang gunting. Sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto ng bodega at pumasok si Inigo. Kasunod ang mga awtoridad. Huli na ang lahat, Celestine. Galit na wika ni Inigo habang mabilis na nilalapitan si Dalisay upang alamin kung maayos ito. Kasabay nito, isang mensahe ang natanggap ng mga pulis. Nailigtas na si Andres sa tondo matapos ituro ng isa sa mga tauhan ni Celestine ang kinaroroonan ng bata kapalit ng mas mababang parusa. Napaupo si Celestine sa maruming sahig. Ang kanyang marangyang mundo ay tuluyan ng gumuho. Ang kanyang selos na naging lason ay siya ring tumapos sa kanyang kalayaan. Niyakap ni Inigo si Dalisay, ngunit marang kumalas ang dalaga. Salamat sa pagdating, Inigo, pero huwag mong isipin na dahil dito ay ayos na ang lahat. Ililigtas ko ang anak ko kahit wala ka, dahil ang isang ina ay hindi kailanman sumusuko. Tumingin si Inigo kay Dalisay at doon niya natanto na ang babaeng iniwan niya sa ulan, 2 taon na ang nakalilipas ay naging isang pader na hindi na niya basta-basta matitibag ng simpleng pagsisisi. Ang malamig na hangin sa loob ng nagtataasang gusali ng Montemayor Group of Companies ay hindi sapat upang palamigin ang nag-aapoy na determinasyon sa dibdib ni Dalisay. Hawak niya ng mahigpit sa kanyang dibdib ang itim na kwaderno ni Lolo Bart. Kalakip ang isang sinumpaang salaysay na pinirmahan ng matanda kaninang umaga sa harap ng isang abogado. Bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay sumisimbolo sa pag-ahon ng kanyang pamilya mula sa putik na ipinahid sa kanila ng mga taong naghahari-harian sa lipunan. Nang bumukas ang malaking pinto ng opisina ng presidente, bumungad sa kanya ang marangyang silid na pinalamutian ng mga ginto at mamahaling sining. Nakaupo sa likod ng malapad na mesa si Doña Victoria. Suot ang kanyang mamahaling perlas at ang kanyang muka ay sadyang iginuhit upang magpakita ng panliliit sa sinumang kaharap. Hindi na nagulat ang Donya sa pagdating ni Dalisay. Ang balita tungkol sa pagkakakulong ni Celestine ay umabot na sa kanyang kaalaman. Ngunit para kay Victoria, ang lahat ng tao ay may katapat na presyo. Ang lakas din naman ng loob mong tumungtong sa kumpanya ko. Malamig na bungad ni Doña Victoria nang hindi man lang inaalis ang tingin sa mga papeles na kanyang pinipirmahan. Ano bang gusto mo, Dalisay? Akala mo ba dahil naipakulong mo ang baliw na si Celestine ay luluhod na kami sa'yo? My time is gold, kaya sabihin mo na kung magkano ang kailangan mo para lubayan mo na ang pamilya ko at ang anak kong si Inigo. Hindi nagpatinag si Dalisay. Lumapit siya sa mesa at tinitigan ng diretso ang babaeng sumira sa buhay ng kanyang ama.
Wala nang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Hindi ko kailangan ng pera ninyo, Doña Victoria. Narito ako para ipaalam sa inyo na hawak ko na ang lahat ng orihinal na talaan na nagpapatunay na kayo ang naglipat ng pondo ng kumpanya patungo sa mga lihim ninyong account at ginamit ninyo ang tatay ko bilang panakipbutas sa inyong pagnanakaw. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng matandang donya. Ibinaba niya ang kanyang mamahaling pluma at humalukip-kip. At sino naman ang maniniwala sa isang hamak na nurse na tulad mo? Kahit balibaligtarin mo ang mundo, ako pa rin ang may hawak ng kapangyarihan at koneksyon. Ang tatay mo ay isang duwag. Namatay siya dahil sa sarili niyang kahinaan. Utang na loob niyo pa nga sa akin na hindi ko siya ipinakulong ng tuluyan at hinayaan ko siyang mamatay ng tahimik sa probinsya. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na umiwa sa puso ni Dalisay, ngunit pinigilan niyang tumulo ang kanyang luha. Hindi siya iiyak sa harap ng isang halimaw. Ang panlilinlang at pagbabaliktad ni Victoria sa katotohanan ay hindi na uobra sa kanya. Kayo ang duwag. Matigas at malinaw na sagot ni Dalisay. Kayo ang duwag dahil nagtago kayo sa likod ng isang inosenteng tao para pagtakpan ang sarili ninyong kasakiman. Ang tatay ko ay isang marangal na tao at ang pangalan niya ay lilinisin ko sa mismong hukuman. Bumuntong hininga si Victoria na tila naiinip sa isang walang kwentang usapan. Binuksan niya ang lalagyan ng kanyang tseke, mabilis na nagsulat ng isang halaga at marahas na iniabot ito sa dalaga. 2 milyong piso, mayabang na wika ni Victoria. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa kaswapangan at pangmamaliit. Sobra-sobra pa yan para sa halaga ng buhay ng tatay mo at para mapakain mo ng masarap ang bata mong walang kinagisnan. Kunin mo yan at umalis kayo ng bansa. Wag na wag ka nang magpapakita sa akin o kay Inigo. Ito na ang pinakamagandang alok na makukuha mo sa buong buhay mo. Kaya wag ka nang magpanggap na malinis. Tiningnan ni Dalisay ang kapirasong papel. 2 milyong piso. Sapat na ang halagang ito upang hindi na siya magpuyat sa ospital. Sapat upang mabigyan niya ng maginhawang buhay si Andres at makapagpatayo ng malaking bahay para sa kanila ni Tia Belen. Ito ang perang kayang bumili ng ginhawa na pinapangarap ng sinumang mahirap. Isang matinding katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa habang dahan-dahang kinuha ni Dalisay ang tseke mula sa kamay ng donya. Ngumisi si Victoria. Inaakalang nanalo na naman ang kanyang salapi laban sa prinsipyo ng isang taong galing sa laylayan. Ngunit ang ngisi ni Victoria ay unti-unting napawi. Tiningnan siya ni Dalisay nang may pagkaawa, hindi para sa sarili, kundi para sa kaluluwa ng babaeng nasa harap niya na tuluyan ng kinain ng kasamaan. Walang pag-aalinlangang pinunit ni Dalisay ang tseke sa gitna. Pinunit niya itong muli at muli hanggang sa maging maliliit na piraso ang papel na nagkakahalaga ng 2 milyon. Hinayaan niyang bumagsak ang mga piraso ng papel sa ibabaw ng makintab na lamesa ni Victoria na tila mga niyebe ng katotohanan na unti-unting bumabalot sa dumi ng kasinungalingan ng pamilya Montemayor. Hindi ko ipagpapalit ang dangal ng ama ko sa kahit na anong halaga. Matapang na pahayag ni Dalisay. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may taglay na puwersang nagpayanig sa pagkatao ni Victoria. Hindi ako pumunta rito para humingi ng limos. Pumunta ako rito para sabihing maghanda na kayo. Dahil simula bukas, ang buong mundo ay makakaalam kung sino ang tunay na magnanakaw. Tinalikuran ni Dalisay ang nanggagalaiting donya. Bawat hakbang niya papalabas ng pinto ay sumisimbolo sa isang paglaya. Ang paglaya mula sa kahirapan at takot na ginamit na kadena ng mga Montemayor laban sa kanya. Habang nakatayo si Victoria at nanginginig sa matinding galit, ramdam ng matanda na ang imperyong matagal niyang iningatan ay unti-unti nang nadudurog. Ang malakas at marahas na pagtulak ni Inigo sa mabigat na pinto ng aklatan
ay tila yanig ang mismong pundasyon ng mansyon ng mga Montemayor. Pumasok siya taglay ang isang bagyong nagngangalit sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng bulag na pagsunod, ngayon ay nagliliyab sa magkahalong galit, pagkabigo, at matinding pandidiri sa sariling dugo. Sa gitna ng malawak na silid, nakaupo si Doña Victoria sa kanyang paboritong silyang gawa sa pelus, kalmadong humihigop ng tsaa mula sa isang manipis na porselanang tasa na tila ba walang anumang dilubyo ang kayang sumira sa kanyang perpektong mundo. Walang pag-aalinlangang lumapit si Inigo sa marangyang mesa ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang inilapag ang maliit na voice recorder ni Tala sa ibabaw ng makintab na salamin ng lamesa. Ang bawat kilos niya ay may diin, sumisigaw ng katotohanang matagal nang ibinaon sa kasinungalingan. Narinig ko na ang lahat, Mama. Nanginginig ngunit buo ang boses ni Inigo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit sa kanyang tagiliran. Ang usapan ninyo ni Celestine, ang pagpaplano ninyong palayasin si Dalisay gamit ang isang pekeng pagnanakaw. At ang pinakamalala, ang paninira ninyo sa pangalan ni Roberto Mercado upang pagtakpan ang sarili ninyong pagnanakaw sa kumpanya. Tumingala si Victoria. Wala ni isang bakas ng gulat o takot na dumaan sa kanyang mapagmataas na mukha. Maingat at pinunyang ibinaba ang tasa ng tsaa bago siya sumandal at pinagkrus ang kanyang mga braso. Isang malamig at nakakakilabot na ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. At ano ngayon, Inigo? Sagot ng Donya. Ang kanyang tinig ay walang kakibot-kibot na parang nakikipag-usap lamang tungkol sa lagay ng panahon. Tatangis ka ba? Para sa isang mahinang accountant? Si Roberto Mercado ay isang sakripisyo na kailangang gawin upang manatiling nakatayo ang imperyo ng pamilyang ito. Kung hindi ko ginawa iyon, matagal na tayong nasa kalsada. Gumuho ang huling piraso ng paggalang ni Inigo para sa babaeng nagluwal sa kanya. Buhay ng tao ang sinira ninyo, Mama. Pinatay ninyo ang ama ng babaeng mahal ko. Dahil sa pansarili ninyong kasakiman, itinaboy ninyo si Dalisay sa gitna ng bagyo nang walang kalaban-laban habang daladala niya sa kanyang sinapupunan ang sarili ninyong apo. Biglang tumayo si Victoria. Ang kanyang mukha ay namula sa matinding puot habang dinuduro ang kanyang anak. Ang maskara ng pagiging isang kagalang-galang na Donya ay tuluyan ng nalaglag. Inilalantad ang isang halimaw na sakim sa kapangyarihan. Wala kang karapatang sigawan ako sa loob ng pamamahay na ipinundar ko para sa iyo. Umalingaw-ngaw ang matalim na tinig ni Victoria sa buong aklatan. Lahat ng luho mo, ang edukasyon mo sa Europa, ang mga mamahaling sasakyan mo, at ang posisyon mo sa kumpanya. Saan mo ba akala galing yon? Sa malinis na konsensya? Ang mundong ito ay para lamang sa mga matatapang lumamon ng mahihina. Utang mo sa akin ang buong buhay mo, Inigo. Kung hindi dahil sa mga desisyon ko, isa ka lang hamak na patay gutom. Ang mga binitawang salita ng ina ay naging isang makapal na lubid ng sumbat na matagal nang sumasakal sa pagkatao ni Inigo. Sa loob ng maraming taon, naging sunod-sunuran siya dahil sa konseptong ito ng utang na loob. Ngunit sa sandaling iyon, nang maisip niya ang mukha ng batang si Andres na nabubuhay sa hirap habang siya ay nagpapakasarap sa yamang galing sa dugo ng iba, naputo lang lahat ng kadena. Tumulo ang masaganang luha mula sa mga mata ni Inigo, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa labis na kalungkutan para sa kaluluwa ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang inalis ang mamahaling gintong relo mula sa kanyang pulso at ipinatong ito sa lamesa. Sumunod niyang hinubad ang kanyang makapal na Amerikana at inilapag ito sa silya. Napakunot ang noo ni Victoria. Anong ginagawa mo? Huwag mo akong subukan, Inigo. Kung lalabas ka sa pintong yan para piliin ang hamak na nurse na yon, kalimutan mo nang naging ina mo ako. Titiyakin kong wala kang makukuhang ni isang kusing mula sa akin. Tatanggalin kita sa kumpanya.
sa mana, sa lahat. Titingnan natin kung hanggang saan aabot ang pag-ibig ninyo kung kumakalam ang inyong mga sikmura sa kalsada. Tiningnan ni Inigo ang kanyang ina. May lungkot, ngunit may matatag na pasya sa kanyang mga mata. Mas gugustuhin ko pang mamuhay ng simple at may dangal, sabi niya ng marahan, kaysa manatili bilang isang Montemayor na nakatali sa mga kasinungalingan. Pagkatapos ay tumalikod si Inigo at nagsimulang maglakad patungo sa pinto. Hindi na siya lumingon, kahit patuloy pa rin ang sigaw at pagbabanta ng kanyang ina sa likuran niya. Wala siyang dalang bag at wala ring perang dala. Tanging ang desisyong iniwan na niya ang lahat ng yon. Ang tanging dala niya ay ang bigat ng kanyang mga kasalanan at ang bagong sibol na pag-asa na maitama ang lahat. Paglabas niya ng tarangkahan ng mansyon, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Siya ay malaya na sa hawla ng ginto, ngunit isang malaking katanungan ang bumabagabag sa kanyang kaluluwa. Tatanggapin pa kaya ng pusong labis niyang sinugatan ang isang pulubing naghahanap ng kapatawaran? Ang mga nagkikislapang ilaw ng mga aranya sa loob ng pinakamagarbong ballroom ng isang sikat na hotel sa Makati ay tila mga mapanlinlang na bituin, pilit na tinatakpan ng nabubulok na pundasyon ng pamilya Montemayor. Puno ng mga nagtataasang opisyal, mga kilalang politiko, at mga mayayamang negosyante ang bulwagan. Ang halimuyak ng mga mamahaling pabango at ang kinang ng mga diamante ay nag-aagawan ng pansin, isang desperadong pagtatanghal ni Doña Victoria upang kumbinsihin ang lipunan na ang kanilang kumpanya ay matatag pa rin. Sa isang sulok, nakatayo si Inigo na tila isang bilanggo sa loob ng kanyang sariling katawan. Suot ang isang itim na suit na pakiramdam niya ay isang kabaong. Ang kanyang mga mata ay walang buhay na nakatitig sa kawalan. Kahit tinalikuran na niya ang lahat ng yaman ilang araw na ang nakalipas, napilitan siyang dumalo sa gabing ito. Ginamit ni Victoria ang pinakamahinang punto ng binata. Nagbanta itong ipapadala ang bulag na si Tala sa isang malupit na pasilidad sa Europa at tatanggalan ito ng karapatan sa pamilya kung hindi sisipot si Inigo upang i-anunsyo ang kanilang formal na pagpapakasal ni Celestine. Nakangiting lumapit si Celestine kay Inigo at kumapit sa braso nito. Nakalaya siya pansamantala mula sa kaso ng pagkidnap dahil sa makapangyarihang impluensya at maduming salapi ni Victoria na nagbayad sa mga huwes. Para kay Celestine, ang batas ay isang laruan lamang na nabibili ng pera. Ngumiti ka naman, darling, bulong ni Celestine. Ang kanyang boses ay tila ahas na sumasaway sa kanyang biktima. Tingnan mo, kahit anong gawin ng dalisay na yon, tayo pa rin ang mananalo. Wala siyang magagawa, kundi panoorin tayong maghari. Umiling si Inigo at marahas na binawi ang kanyang braso. Wala siyang ibinanggit na salita. Sapat na ang kanyang malamig na paglayo upang ipakita ang kanyang labis na pandidiri. Tumunog ang marahang paghampas ng kutsara sa isang basong kristal. Umakyat si Doña Victoria sa gitna ng entablado. Suot ang kanyang pinakamagarbong pulang gown na animoy dugo ng kanyang mga inosenteng biktima. Kinuha niya ang mikropono at isang pilit na ngiti ang iginuhit niya sa kanyang mga labi para sa mga bisita. Mga kaibigan, mga kasosyo, panimula ni Victoria, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa gabing ito. Bukod sa pagdiriwang ng tagumpay ng ating kumpanya, narito tayo upang saksihan ang pag-iisang dibdib ng dalawang pinakamakapangyarihang pamilya, ang aking anak na si Inigo at ang magandang si Celestine. Naghanda ang mga tao sa pagpalakpak nang biglang bumukas ng malakas ang malalaking pintuan ng ballroom na gawa sa mabigat na kahoy. Ang ingay mula sa labas ay bumasag sa pino at tahimik na pagdiriwang. Tumigil ang musika. Ang lahat ng mga paningin ay napalingon sa pintuan. Nakatayo roon si Dalisay. Hindi siya nakasuot ng uniforme ng katulong
At hindi rin siya nakasuot ng mga hiyas. Suot niya ay isang simpleng puting bestida na sumisimbolo sa kalinisan ng kanyang intensyon at dangal ng kanyang pamilya. Ang kanyang buhok ay nakalugay at hinahawi ng hangin mula sa labas. Sa kanyang likuran ay nag-aabang ang mga ahente ng National Bureau of Investigation na nakasuot ng itim na uniforme kasama ang kawan ng mga mamamahayag at mga kamera na kumikislap at nagre-record ng bawat sandali. Gumuho ang nangiti ni Victoria. Namutla si Celestine at napaatras. Samantala, isang munting kislap ng pag-asa at paghanga ang dumaan sa mga pagod na mata ni Inigo. Naglakad si Dalisay patungo sa gitna ng bulwagan. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at walang inuurungan. Hati ang dagat ng mga mayayamang bisita, nagbibigay daan sa babaeng minsan nilang hinusgahan. Nang makarating siya sa harap ng entablado, inilabas niya mula sa kanyang bag ang mga kopya ng opisyal na dokumento at iniharap ito sa mga nagkumpulang bisita. Pasensya na sa pag-abala sa inyong kasiyahan, malakas at buong-buong wika ni Dalisay. Ang kanyang tinig ay hindi nanginginig kahit bahagya. Ngunit ang pagdiriwang na ito ay pinupondohan ng mga ninakaw na yaman. Ako po si Dalisay Mercado, anak ni Roberto Mercado, ang taong inakusahan ng pamilyang ito upang pagtakpan ang kanilang sariling pandarambong. Nag-umpisang magbulungan ng buong ballroom. Ang mga mamamahayag ay walang tigil sa pagkuha ng ebidensya. Guard, ilabas ninyo ang babaeng iyan. Isa siyang baliw. Nanggagalaiting sigaw ni Doña Victoria mula sa entablado. Pilit na pinapanatili ang kanyang kontrol, ngunit bakas na ang matinding gulat. Umakyat ang nangungunang ahente ng NBI sa entablado at inilabas ang isang formal na papel. Doña Victoria Montemayor at Celestine Villarama, mayroon kaming hawak na warrant of arrest laban sa inyo para sa kasong malawakang pandarambong, panloloko sa kumpanya, at pagtatangkang pagkidnap sa isang menor de edad na ngayon ay sinusuportahan na ng mga bagong saksi. Hinihiling namin na sumama kayo sa amin ng mapayapa. Nagwala si Celestine. Ang kanyang mukha ay nag-iba ang hugis dahil sa labis na galit at kahihiyan. Bumaba siya ng entablado at mabilis na sumugod patungo kay Dalisay, akmang sasaktan ng dalaga. Ikaw, sinira mo ang buhay ko. Papatayin kita. Ngunit bago pa man makalapit ang kamay ni Celestine kay Dalisay, isang matibay na braso ang humarang at malakas na tumulak sa kanya palayo. Si Inigo. Nakatayo siya sa pagitan ni Dalisay at ng kaaway, nagsisilbing isang hindi matitibag na pader. Tiningnan niya si Celestine nang may matinding awa at pandidiri. Tama na, Celestine. Matigas na utos ni Inigo. Tapos na ang paghahari ninyo ni Mama. Harapin ninyo ang batas na matagal ninyong pinaglaruan. Dahan-dahang lumapit ang mga ahente at iginapos ang mga malamig na posas sa mga pulso ni Celestine, pati na rin sa nangangatog na mga kamay ni Doña Victoria. Ang tunog ng pagkakasara ng bakal ay naging musika ng katarungan para sa kaluluwa ng yumaong ama ni Dalisay. Habang hinihila palabas ang dalawang babaeng dating nagmamay-ari ng mundo, sinundan sila ng mga mapanghusgang tingin at panunukso ng mga taong dati ay sumasamba sa kanila. Ang kanilang maskara ng yaman ay tuluyang nawasak sa harap ng buong bansa. Nang muling tumahimik ang bulwagan, naiwan si Inigo at si Dalisay na magkaharap. Tumingin si Inigo sa mga mata ng dalaga, puno ng pangungulila at hiling na sana ay may puwang pa siya sa puso nito. Subalit nang makita niya ang blangkong pagtingin ni Dalisay, alam niyang ang sugat na kanyang iniwan ay masyadong malalim para maghilom sa isang gabi lamang. Ang malamig na rehas na bakal ang pumalit sa mga malalambot na unan at kumot na gawa sa seda na nakasanayan ni Doña Victoria. Sa isang madilim at masikip na selda, nakaupo ang dating makapangyarihang donya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pagkabaliw, habang pinagmamasdan ang mantsa ng putik sa kanyang mamahaling damit. Sa kabilang selda,
Walang tigil ang pag-iyak at pagwawala ni Celestine. Sinisisi ang buong mundo sa pagbagsak ng kanyang mga pangarap. Ang kanilang yaman ay kinumpiska ng gobyerno at ang kanilang mga pangalan ay naging kasing kahulugan ng kasakiman at kahihiyan sa buong bansa. Ang gulong ng palad ay tuluyan ng umikot at ang mga taong dating nang-aapak ay ngayon ay nasa ilalim na ng putik ng sarili nilang mga kasalanan. Samantala, sa isang tahimik na sementeryo sa probinsya, nakaluhod si Dalisay sa harap ng isang simpleng puntod na napapalibutan ng mga sariwang bulaklak ng kalachuchi. Dahan-dahan niyang inilapag ang isang opisyal na dokumento mula sa korte na nagdedeklarang walang sala ang kanyang amang, si Roberto Mercado. Ang lumang bahay nila sa tabing dagat na inilit ng bangko ay naibalik na rin sa kanila bilang bahagi ng danyos. Hinaplos ni Dalisay ang lapida. Ang kanyang mga luha ay malayang umaagos sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng pait at kawalan ng pag-asa. Ito ay luha ng kapayapaan. Kasama niya sina Tia Belen at ang munting si Andres na ngayon ay masiglang naglalaro sa damuhan. Naramdaman ni Dalisay ang mainit na simoy ng hanging dagat na tila yumayakap sa kanyang pagkatao. Malaya na siya. Nalinis na niya ang pangalan ng kanyang pamilya. Ngunit ang nakaraan ay may sariling paraan ng pagbabalik, lalo na kung may mga sugat na hindi pa tuluyang naghihilom. Isang hapon, habang nag-aayos si Dalisay ng mga pinatuyong isda sa bakuran ng kanilang lumang bahay, biglang nagdilim ang kalangitan. Ang mga maitim na ulap ay nagbadyang magbuhos ng malakas na ulan. Pumasok siya sa loob upang isara ang mga bintana, ngunit isang pamilyar na anino ang pumukaw sa kanyang pansin mula sa labas ng kanilang mababang bakod na kawayan. Sa gitna ng unti-unting pagbuhos ng ulan, nakatayo si Inigo. Wala na ang mga mamahaling kasuotan. Suot niya ay isang simpleng puting kamiseta at maong na pantalon na basang-basa na ng tubig ulan. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mukha ay puyat at payat. Malayo sa tagapagmana ng mga Montemayor na minsan niyang nakilala. Nanginginig ang buong katawan ni Inigo sa lamig, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa pinto ng bahay ni Dalisay. Isay, nagmamakaawa, naghihintay ng kahit isang patak ng awa. Kumuha si Dalisay ng isang payong at dahan-dahang lumabas ng bahay. Lumapit siya hanggang sa magkaharap sila. Pinaghihiwalay lamang ng mababang bakod. Hindi niya pinayungan si Inigo. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit may bakas ng matinding kalungkutan. "Anong ginagawa mo rito, Inigo?" tanong ni Dalisay. Ang boses ay sumasabay sa ihip ng malamig na hangin. "Wala na kayong kukunin sa amin. Tapos na ang laban." Lumuhod si Inigo sa maputik na lupa. Hindi niya inalintana ang dumi na kumakapit sa kanyang tuhod at ang matinding lamig na nanunuot sa kanyang mga buto. Ito ang eksaktong pakiramdam, ang lamig, ang pagiging kaawa-awa, ang pagiging mag-isa, na naranasan ni Dalisay noong gabing pinalayas ito ng kanyang ina habang siya ay nanood lamang. Ito ang kanyang karma. "Hindi ako pumarito para makipaglaban, Dalisay." Basag ang boses ni Inigo, ang kanyang mga luha ay humahalo sa ulan na tumutulo sa kanyang mukha. "Pumarito ako para magbayad ng utang. Utang ko sa iyo ang bawat luhang ibinagsak mo noong mga panahong tinalikuran kita. Utang ko sa ama mo ang kanyang buhay. At utang ko sa anak natin ang isang pamilyang ipinagdamot ko sa kanya dahil sa aking kaduwagan. Patawarin mo ako, Dalisay. Parusahan mo ako, saktan mo ako. Gawin mo ang lahat. Ngunit parang awa mo na. Bigyan mo ako ng pagkakataong itama ang lahat." Tiningnan ni Dalisay ang nakaluhod na binata. Minsan sa buhay niya, ibinigay niya ang buong puso niya sa lalaking ito. Ngunit ang pag-ibig na walang tiwala ay isang marupok na tulay na madaling bumagsak. Ang patawad ay hindi basta-basta hinihingi, Inigo. Banayad ngunit matigas na wika ni Dalisay. "Noong gabing itinaboy ninyo ako sa kalye, umuulan din ng ganito kalakas.
Nagmakaawa ako sa iyo, ngunit pinili mong isara ang mga mata at tainga mo. Muntik na kaming mamatay ng anak mo. Ang mga sugat na yon, hindi iyan mabubura ng isang paghingi ng tawad sa gitna ng ulan. Tumalikod si Dalisay. Bawat hakbang niya palayo ay isang matinding kirot sa dibdib ni Inigo. Pagpasok ng dalaga sa loob, dahan-dahan niyang isinara ang pintong gawa sa kahoy. Ang tunog ng pagkakasara ng pinto ay isang malakas na sampal ng katotohanan sa puso ng binata. Naiwan si Inigo na mag-isa sa gitna ng unos. Yakap ang malamig na hangin ng kanyang mga pagsisisi. Ngunit kinabukasan, nang sumikat ang araw at tumila ang bagyo, laking gulat ng mga kapitbahay ni Dalisay. Hindi umalis si Inigo. Sa halip na sumuko at bumalik sa Maynila, nakita nila ang dating bilyonaryo na nakasuot ng lumang bota, nagbubuhat ng mabibigat na sako ng palay sa bayan, at nagkakarpintero sa nasirang bubong ng kalapit na eskwelahan. Ang kanyang mga kamay na sanay sa paghawak ng mamahaling pluma ay unti-unting nagkakaroon ng kalyo at sugat. Pinili niyang isuko ang kanyang pangalan at yaman upang yakapin ang pinakamahirap na uri ng pamumuhay, umaasang sa bawat patak ng kanyang pawis at dugo ay unti-unting mahuhugasan ang kanyang mga kasalanan sa nag-iisang babaeng minahal niya ng totoo. Isang buong taon ang lumipas na tila mga tuyong dahon na banayad na inanod ng ilog. Ang hangin sa nayon ng San Isidro ay nagdadala ng amoy ng dagat at ng sariwang pag-asa. Sa itaas ng isang itinatayong gusali, nayari sa semento at matitibay na kahoy, nakabilad sa matinding sikat ng araw si Inigo. Wala na ang makinis na kutis at ang mapagmataas na tindig ng isang bilyonaryo. Ang kanyang balat ay sunog na sa araw, at ang kanyang mga kamay ay puno ng makapal na kalyo at maliliit na peklat. Buong lakas niyang itinataas ang isang mahabang biga. Ang kanyang mga kalamnan ay nanigas sa bigat, habang ang pawis ay walang tigil sa pagtulo mula sa kanyang noo. Ginagawa niya ang bubong ng Roberto Mercado Memorial Clinic, isang libreng paggamutan para sa mga mahihirap na itinatayo niya gamit ang sariling pawis at ang natitirang kaunting ipon na kinita niya mula sa pagiging kargador sa pantalan. Habang nagpupukpok ng pako, isang matulis na piraso ng kahoy ang aksidenteng humiwa sa kanyang braso. Umagos ang sariwang dugo, ngunit hindi siya dumaing. Pinunasan lamang niya ito ng dulo ng kanyang maruming kamiseta at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Bawat patak ng kanyang pawis, bawat sugat sa kanyang katawan ay tahimik niyang inaalay bilang pambayad sa matinding sakit na naidulot niya sa nag-iisang babaeng minahal niya. Mula sa bintana ng maliit na tanggapan sa kabilang kalsada, lihim na pinagmamasdan ni Dalisay ang binata. Hawak niya ang isang baso ng maligamgam na tubig, ngunit ang kanyang atensyon ay nakapako sa lalaking dating nagmamay-ari ng lahat, ngunit piniling maging alipin ng kanyang sariling pagsisisi. Nakita ni Dalisay ang pagtulo ng dugo mula sa braso ni Inigo at isang kurot ng pag-aalala ang mabilis na dumaan sa kanyang dibdib. Pilit niyang pinipigilan ang kanyang damdamin. Ang pader ng yelo na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay matagal nang nagsimulang matunaw, ngunit ang takot na muling masaktan ay nananatiling isang malakas na kadena. Totoo nga kayang nagbabago ang isang tao kapag natikman nito ang pait ng pagkawala. Ang kanyang malalim na pag-iisip ay naputol nang makarinig siya ng pamilyar at masayang boses mula sa labas ng klinika. Isang tricycle ang huminto at mula rito ay bumaba si Tia Belen. Inaalalayan ang isang dalagita na nakasuot ng simpleng dilaw na bestida. Tumigil ang pagtibok ng puso ni Dalisay nang makilala niya ang dalagita. Si Tala. Ngunit mayroong malaking pinagkaiba sa kapatid ni Inigo ngayon. Wala na ang madilim na salamin sa mata. Wala na ang puting tungkod na palagi nitong dala. Sa tulong ng perang naipon ni Dalisay mula sa kanyang trabaho at sa mga donasyon ng mga taong natulungan niya, na ipagamot niya ang mga mata ni Tala ng palihim sa isang dalubhasang doktor sa Maynila.
Mabilis na bumaba si Inigo mula sa bubong nang makita ang kapatid. Tumakbo si Tala patungo sa kanya. Ang mga mata nitong dati ay nababalot ng ulap ngayon ay malinaw na kumikinang sa ilalim ng araw. "Kuya! Nakikita na kita, kuya!" Umiiyak na sambit ni Tala habang mahigpit na yumayakap sa maruming katawan ni Inigo. "Ang itim mo na, kuya, pero mas lalo kang naging gwapo kasi nakangiti ka na ng totoo." Hindi napigilan ni Inigo ang kanyang paghagulgol. Niyakap niya ng mahigpit ang kapatid. Nagpapasalamat sa himalang matagal na nilang ipinagdarasal. Sa gitna ng kanilang pagyakap, lumingon si Tala at nakita si Dalisay na nakatayo sa may pintuan ng klinika, lumuluha habang nakamasid sa kanila. Bumitaw si Tala sa kanyang kuya at dahan-dahang naglakad patungo kay Dalisay. Tinitigan ng dalagita ang mukha ng babaeng nagaruga sa kanya noong mga panahong nasa dilim pa siya. Hinaplos ni Tala ang pisngi ni Dalisay. "Ate Dalisay, tama ang hula ko. Napakaganda mo pala." Bulong ni Tala. Ang tinig ay puno ng purong pagmamahal. "Salamat, ate. Salamat sa pagbibigay sa akin ng liwanag. At salamat dahil hindi mo tuluyang tinalikuran si kuya kahit ang laki ng kasalanan niya sa iyo." Niyakap ni Dalisay ng buong higpit si Tala. Ang mga luhang matagal niyang inipon ay bumagsak na tila ulan na naghuhugas sa natitirang pait sa kanyang puso. Ang paghilom ay hindi nangyayari sa isang iglap. Ito ay isang prosesong ginuguhitan ng maliliit na sandali ng kabutihan at pagpapatawad. Nang sumapit ang dapit hapon, ang kalangitan ay nagkulay kahel at ginto. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa dagat ay nagdadala ng kapayapaan. Naglalakad si Dalisay sa dalampasigan, bit-bit ang isang maliit na tuwalya. Sa di kalayuan, maligayang naghahabulan sa pinungbuhangin ang munting si Andres, na ngayon ay halos 2 taong gulang na at maliksi ng tumakbo. Sa di kalayuan din, nakaupo si Inigo sa ibabaw ng isang nakataob na bangka, abala sa pag-aayos ng isang punit na lambat para sa mga mangingisda. Hindi siya lumalapit. Nanatili siya sa linya na hindi niya tinatawid. Nagmamasid lamang at nakukontento na makita ang mag-ina na ligtas at masaya. Habang tumatakbo si Andres upang hulihin ang isang maliit na alimango, sumabit ang maliliit nitong paa sa isang nakaumbok na ugat ng puno ng niyog. Bumagsak ang bata sa malambot na buhangin. Isang munting iyak ng pagkagulat ang lumabas sa labi ng musmos. Mabilis na nabitawan ni Inigo ang hawak niyang lambat. Bago pa man makatakbo si Dalisay, nakarating na si Inigo sa tabi ng bata. Dahan-dahan at maingat siyang lumuhod, tila natatakot na hawakan ang inosenteng anghel. Marahan niyang ipinagpag ang buhangin sa mga tuhod ni Andres. Tumigil sa pag-iyak ang bata. Tumingala si Andres at tinitigan ang lalaking naglilinis ng kanyang sugat. Ang kanilang mga mata, na may magkaparehong hugis at kislap, ay nagtama. Naramdaman ni Inigo ang matinding pagkabog ng kanyang dibdib, isang pagmamahal na ngayon lamang niya naramdaman sa buong buhay niya. Inilahad ni Andres ang kanyang maliit at matabang mga kamay patungo sa mukha ni Inigo. Isang inosente at matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ng bata. At sa gitna ng paghampas ng mga alon, isang salita ang malinaw na binigkas ng musmos. "Papa." Napatigil si Dalisay sa paglalakad. Nabitawan niya ang tuwalyang hawak niya at ang mundong nakapaligid sa kanila ay tila huminto sa pag-ikot. Ang pagtawag ni Andres ng Papa ay tila isang malambot na hangin na tumunaw sa huling yelo sa puso ni Dalisay. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa mag-ama. Ang kanyang mga paa ay lumulubog sa pino at puting buhangin ng San Isidro. Nang mag-angat ng paningin si Inigo, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Puno ng takot na baka bawiin ni Dalisay ang munting kaligayahang naramdaman niya sa sandaling iyon. Ngunit sa halip na magalit, lumuhod si Dalisay sa tabi nila. Maingat niyang inabot ang magaspang at kalyadong kamay ni Inigo, ang kamay na nagtayo ng klinika para sa kanyang ama.
at pinisil ito ng mahigpit. Hindi madaling makalimot sa mga sugat ng kahapon. Mahinang bulong ni Dalisay habang pinagmamasdan ang mga aliwalas na mukha ni Andres na nakangiti sa kanilang dalawa. Ngunit natutunan ko na ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay dahil karapat-dapat ang taong nanakit. Ibinibigay ito dahil ang puso ko ay karapat-dapat nang lumaya sa galit. Pinapatawad na kita, Inigo. Hindi bilang isang Montemayor, kundi bilang ama ng anak ko na handang magsakripisyo. Sa mga salitang yon, humagulgol si Inigo at ibinaon ang kanyang mukha sa balikat ni Dalisay. Yakap-yakap nila ang isa't isa, kasama ang kanilang anak, habang pinapanood ng palubog na araw, ang muling pagkabuo ng isang pamilyang muntik ng sirain ng kasakiman. Nahanap na nila ang tunay na kapayapaan, hindi sa loob ng isang palasyong gawa sa ginto, kundi sa isang payak na dalampasigan kung saan ang pag-ibig ay malinis at walang hinihinging kapalit. Sa kabilang dako ng mundo, sa likod ng malamig at kinakalawang na rehas ng pambansang piitan, isang ibang uri ng katahimikan ang naghahari. Tuluyan nang nawala sa katinoan si Doña Victoria. Ang kanyang mga nanginginig na daliri ay patuloy na nagkikiskis sa malamig na pader. Inaalala ang mga diamante at perlas na hindi niya madala sa hukay ng kanyang kahihiyan. Si Celestine naman ay tumanda sa loob ng selda. Ang kanyang dating pisikal na ganda ay tuluyang inagnas ng inggit at puot na walang pinatunguhan. Ang yaman na kanilang sinamba at pinrotektahan gamit ang dugo at luha ng mga inosente ay siya ring naging makapal na posas na nagkulong sa kanilang mga kaluluwa habang buhay. 5 taon ang mabilis na dumaan. Ang Roberto Mercado Memorial Clinic ay nakatayo ng matibay at patuloy na nagbibigay ng libreng gamot sa mga mahihirap na pamilya sa probinsya. Si Tala, na ngayon ay isa ng ganap at malinaw ang paningin na dalaga, ang masayang nag-aasikaso sa mga pasyente sa front desk. Si Inigo ay hindi na naghangad na bumalik sa magulong mundo ng negosyo sa Maynila. Naging isang simpleng magsasaka at katuwang siya ni Dalisay sa pagpapalago ng kanilang munting sakahan, habang si Chabelen ay nakangiting nagluluto ng tanghalian para sa buong pamilya. Isang hapon, magkahawak kamay na nakatayo sina Dalisay at Inigo sa harap ng puntod ni Roberto Mercado. Ang simoy ng hangin ay nagdadala ng halimuyak ng mga bulaklak ng sampagita. Wala nang bigat sa kanilang mga dibdib. Ang hustisya ay matagal nang nakamit at ang mga luha ng nakaraan ay naging pataba na nagpalago sa puno ng kanilang kaligayahan. Habang pinagmamasdan nila si Andres at ang kanyang bagong silang na kapatid na babae na naglalaro sa damuhan, isang malalim na katotohanan ang tumatak sa isipan ni Dalisay. Ang tunay na halaga ng isang tao ay kailanman hindi masusukat sa dami ng pera sa bangko, sa taas ng pinag-aralan, o sa apelyidong nakadikit sa kanyang pangalan. Ang yaman at kapangyarihan ay madaling manakaw ng panahon, ngunit ang kalinisan ng loob, ang kakayahang magsakripisyo para sa pamilya, at ang tapang na magpatawad, ito ang mga gintong hindi kinakalawang, ang tanging liwanag na hindi kailanman kayang patayin ng kahit anong dilim.